At sa punto pong ito, atin ang silipin ang magiging lagay ng panahon mula po sa Pag-asa DOST at makakasama natin si Weather Buddy, Jessie Basco. Magandang umaga sa iyo, Jessie. Magandang umaga rin sa iyo, Julius, at magandang umaga, Pilipinas. Mga kababayan, narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Advisory po muna ng inilabas ng Pag-asa kanina po nga 8:15 ng umaga. So nakataas po ang thunderstorm advisory para sa areas ng Cebu, particular po dyan sa may Daan, Bantayan, kasama rin ang Bantayan Island, Medellin, Bogo, San Remigio, Tobogon, Tabuelan, kasama rin po ang Tuburan at Sogod. At makaranas din po ng mga pagkidlat at pagkulog ang ilang parte pa po ng Biliran, ganun din ang Leyte, particular po dyan sa may Calubian at San Isidro. Asahan po natin na kapag nakataas ang thunderstorm advisory ay apektado po o merong mga specific areas na posible na nga makaranas ng mga pagkidlat at pagkulog sa susunod po yan na 2 oras. At posible rin po itong magdulot ng mga biglaang buhos ng ulan, kaya po sa mga residente, patuloy po tayong mag-monitor sa lagay ng panahon. At kasalukuyan naman pong nasa labas pa rin ng ating area of responsibility ang bagyo na merong international name na Tropical Storm Fanfone. Ayon nga po kay Pag-asa weather forecaster Jory Lois, base po sa mga models ay nakikita na papasok ito sa loob ng ating area of responsibility by Friday. Pero hindi naman po ito magtatagal dahil by Saturday, inaasahan naman po na nasa labas na ng ating area of responsibility itong si Fanfone. At sa pagpasok po niyan sa ating bansa, bibigyan po ito ng pangalan bilang Neneng at halos gigilid lamang po ito sa boundary ng ating PAR. Bagamat wala po itong magiging direktang epekto sa bansa, ay humahatak naman ito ng hangin mula po dito sa may northwest, southwest, kasama rin po dito sa may western section ng bansa. Kaya kung mapapansin nyo po ay nagkakaroon ng wind convergence dito po sa may Visayas area. Ibig sabihin, kasama po sa ating forecast ang Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ. Kasalukuyan nga po yung nakaka-apekto dyan sa may Eastern Visayas. Kaya asahan po dyan ang mga pag-ulan. Kasama rin po ang Northern Mindanao. Ganon din po ang Caraga at Davao. Dahil nga po yan sa epekto nitong Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ. Samantala, para naman po sa atin dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, ganon din po sa ilang bahagi pa ng Visayas, asahan pa rin natin na magpapatuloy yung fair weather conditions sa mga susunod na oras. Ganon pa man, mabuting paghandaan pa rin po natin yung mga localized thunderstorms at posible po yung magpaulan nang hindi naman po tatagal sa 2 oras. Samantala, alamin naman po natin kung makakaranas tayo ng mga pag-ulan sa mga susunod pang araw, ang weekly weather outlook pagkatapos ng isang paalala. Mula sa datos ng Pag-asa, narito po magiging kondisyon ng panahon sa mga susunod na araw. Para po sa Metro Manila kasama ang natitira pang bahagi ng bansa, posible po tayo makaranas ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at mga pulupulong pag-ulan ngayong araw. Samantala, bukas po hanggang sa araw ng Thursday, magdadala naman ng mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang ITCZ, particular po sa may Bicol Region, Samar Provinces, ganoon din po para sa Panay Island. Samantala, sa Metro Manila po at kasama pa ang ilang bahagi pa ng bansa, tuloy pa rin po tayo makaranas ng good weather condition. Samantala, sa araw naman po ng Biyernes hanggang Lunes, aabuti na rin po ng pag-ulan sanhi ng ITCZ ang Palawan at Visayas, habang fair weather naman po para sa nalalabing bahagi pa ng bansa. Kaugnay naman po sa tropical storm na meron nga pong international name na Fanfone, posible nga na pumasok ito ng ating PAR by Friday at expected na rin po na lalabas ito by Saturday. So sinigurado naman po ng Pag-asa na wala itong magiging direktang epekto sa bansa. Patuloy pa rin po tayo mag-monitor sa lagay ng panahon, syempre dito pa rin po sa Panahon TV. At yan munang latest mula dito sa Pag-asa DOST, manatiling nakatutok sa Panahon TV, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigyang impormasyon. Ako po ang inyong nakasamang inyong weather body, Jessie Basco, na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang umaga. Balik sa iyo, Julius. Alright, maraming salamat sa iyo, Jessie Basco, nag-uulat ng live mula po sa Pag-asa DOST.